This is not merely a fiscal principle, it is a moral imperative. Moral. It is our solemn duty. Moral. Ang dami mong alam sabihin, Brad. Pero majority ng mga naaakusaang mga congressman na involved sa flood control nakapaligid sa'yo. Kung yung mga nakapaligid sa'yo, tumatanggap, di ba mapapaisip ka na lang, anak ng tokwa, yung boss nila si Martin Romualdez, kaya alangan naman yung SOP sa kanila lang. Di ba? Kapal na mukha mo, Brad. Sa totoo lang, napaka-plastic mo. Dami kong kilalang taong plastic pero ikaw ang pinaka-plastic. Eto na ho mga kababayan, uumpisahan na ho ng Committee on Appropriation ang kanilang serswela dyan sa House of Representatives. Kaya bubuksan na daw ho nila ang mga hearing dyan sa Committee on Appro para makita ng ating mga kababayan. Ika nga nila for transparency. O pinisial mo itong si Martin Romualdez dito sa hearing na to, pero wag ho kayong magpaloko mga kababayan. Yang mama na yan, yang dambuhalang bonding na yan, gusto niya maging presidente sa 2028. Kaya lahat gagawin niya, kahit ilaglag pa niya yung mga individual na nakapaligid sa kanya. Nasa si Saldico. Nasa yung mga malulupit mong katabi dati, yung mga talagang tigas-tigasa, di ba? O, ito mga kababayan, nagkakalaglagan na ho talaga sa House of Representatives. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumama sa ating community. Join button, nandiyan lang ho sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Papakinggan lang ho natin ang opening salvo nitong si Tambaluslos dito sa naturang budget deliberation na to ng Committee on Appropriation. Isa sa makapangyarihang committee diyan sa House of Representatives dahil yung committee na yan ang pinag-uusapan diyan, usaping budget yan. Ang dating may hawak ko niyan, ang Committee on Approach dati, ngayong pinakamaraming skandalong kinasasangkutan sa mga flood control. Walang iba kung hindi itong si Saldico, di ba? Dahil yan sa Sunwest, Saito, pagka pinag-usapan, flood control, kagad papasok sa utak ng ating mga kababayan, yung si Saldico. Kaya napapaisip tayo dito sa bagong approacher na itinalaga nitong si Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Ano na naman ho kayang kabalbalang sisibol dito sa ali na to. Kasi mantakin nyo, yung vice chairperson ng APRO, yaang si Teacher Stella Kimbo, di ba? Kita nyo naman ho mga kababayan, from tricycle to artista ba? Itong alin na to, hindi ko ho alam. From kotse to aeroplano ho siguro itong sa kay kalimutan ko pangalan ito. Si Swansing, yan, si Swansing. Ito, diretso na ho tayo dito. Wala na maraming chitya-buretya. Wala ho tayo maraming pasakali. Ano na ho natin, irerekta na natin dito kay Tambaluslos. Papalakpakan pa sila. Proud na proud sila sa serswelang gagawin nila. Muro-muro, ika nga, di ba? Muro-muro, para mga kababayan natin, natutunugan na nila yung mga ginagawa nating pagnanakaw dito sa House of Representatives. So, papakita na natin sa kanila yung proseso, pero behind the scene, doon tayo magnanakaw. Ito, panoorin nyo natin mga kababayan. Papalakpakan itong mga unggoy na to. Kala mo talaga, totoo ginagawa nila. Mga kasama ko sa Kongreso, mga miyembro ng gabinete, at higit sa lahat, mga kabayang pong Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Today, we open the Development Budget Coordination Committee deliberations. Wow. This is far more than a routine fiscal exercise. It is where the lifeblood of our nation, the people's money, is measured against the people's needs. Here in this august chamber, we commence the critical work of transforming vision into action, action into lasting progress. Just as every Filipino household plans its budget with care, we too must ensure that each peso deserves a meaningful purpose. Bawat piso ay may pinaglalaanan at bawat gastusin ay dapat may pakinabang sa tao. This is not merely a fiscal principle, it is a moral imperative. Moral. It is our solemn duty. Moral. Ang dami mong alam sabihin, Brad. Pero majority ng mga naaakusaang mga congressman na involved sa flood control nakapaligid sa'yo. Kung yung mga nakapaligid sa'yo, tumatanggap, di ba mapapaisip ka na lang, anak ng tokwa, yung boss nila si Martin Romualdez, kaya alangan naman yung SOP sa kanila lang. Di ba? Kapal na mukha mo, Brad.
Sa totoo lang, napaka-plastic mo. Dami kong kilalang taong plastic pero ikaw ang pinaka-plastic. Nanto ko, ang lakas na loob mo magsabi na transparency, accountability. Yung lahat na nakapaligid sa'yo, na-involve sa sandamukal na intriga, sandamukal na flood control. Eh, alangan naman yung boss nila, di ba? Nanto ko, bonjing ka talaga, Brad. To translate this proposed 6.793 trillion budget into classrooms for youth, Classroom for you. medicine for our sick, Yan si Paul. roads for our farmers, jobs for our youth, Yung flood control para sa mga kababayan natin, sabihin mo. Ayan na naman, insertion na naman sa budget ng DepEd. Kaya kayo nagkalabuan ni VP Sara. Ayaw nyo magpa-insert na yung 5 billion, sabi ni VP Sara, ang may control lang yung DPWH. Lang yan. Ay, mali. Eh, may control lang pala yung mga congressman dyan sa House of Representatives. Anak ng Petro Garapata, di ba? Kakapal na mukha nyo. Makapagsabi kayo na para sa classroom. Di ba nga nagkainitan kayo ni Bibi dahil dun sa gusto yung insert na 5 billion sa budget ng Department of Education na hindi pinabura ni Bibi? Kaya pinag-initan nyo silang dalawa ni Saldico? Mga kabalbalan mo ha, bonjing ha. Ayusin and mo. security for our nation. This is why the House has opened its doors wider than ever before. We've ended the practice of the small committee. We welcome civil society observers because the Filipino people deserve full transparency. Itong si Charis, hindi magandang ngiti niya, oh. Hindi magandang ngiti niya. Sabi niya siguro, Tito, alam ko eh. Tito, alam ko, ginagawa mo, Tito. Tito, loloko mo na naman ang sambay ng Pilipino. Buti pa, hindi ka na nagpunta dito, Tito. Alam ko. Kilala kita, Tito. Sa'yo ako nag-training. Nakukompromiso dito yung tatay ko, Tito. Ayusin natin to, Tito. Kasi pagka hindi na ayos to, lalaglag kita, Tito. In how their hard-earned money is planned, allocated, and spent. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. May lakas magnakaw. Pag may tiwala ang sambayanan, madaling magnakaw ang mga congressman. Uy, tama. Huwag ka magkalat dyan. Huwag ka daw may tiwala ang sambayanan, may tiwala ang bayan, madaling magnakaw ang mga congressman. Yun ang sabi ni PH. Transparency is not an Mga kababayan, tiwala lang ha. Tiwala lang. Ano to? Hindi ko expect na first video ko to. Hindi ko expect kasi gusto natin Lunes. Ika nga, kalmado lang ang Lunes dapat eh. Yung slow lang ba? Ano to? Hindi ko ba kasi... Pag may tiwala ang sambayanan, madaling magnakaw ang mga congressman. Brad, pagka nakakita, ito real talk to ha, para alam ko naman gusto nyong ibahin ang imahe ng mga congressman. Ito real talk. Pag nakakita kami ng congressman, ang nakikita namin, pag nanakaw, Brad. Real talk ha. Kahit sinong tanongin natin dito, mga subscriber natin dito sa PH Update, maliban lang kay mga Duterte Black, dito kay Congressman Ungab, Sagip, BH, yan mga yan, Duterte. Pagka nakita namin yan, alam namin totoo ang kanilang ginagawa. Pero pagka nakita namin, mga congressman nakapaligid siya lang pumapasok sa utak namin, ay ano naman yung mga wag nanakaw. option. It is a cornerstone of democratic governance. But Hindi stamba tinutukoy ko. Yung mga nakapaligid lang sa kanya, pagka nakikita natin, ay na naman magnanakaw. candor requires that we also confront the hard truths. Yan. Our economy continues to feel the effects of global uncertainty. Inflation weighs heavily on the poor. Our debts swollen by the pandemic must be managed wisely. Oh, yan. Growth targets must inspire confidence not only in our people, but in investors and markets that watch us closely.
That is why this DBCC is so vital. It is the crucible where assumptions are examined, where aspirations are tested against reality. The national budget is not merely an accounting ledger, it is a vision. It stands as the government's most important policy instrument, the blueprint that must bring to life President Ferdinand Marcos Jr.'s call for a bagong Pilipinas. Ayan, bagong... Anak ng tawa. So, matatapos na. Yung bago ho nila, matatapos na, hindi pa rin na luma. Bago na lahat. Anak ng tawa. Bagong Pilipinas. Bagong scheme ng pagnanakaw. Oh, ngayon alam na namin, ibig sabihin ng bagong Pilipinas. At least, di ba? Na ano kami, nagtatanong kayo, ano kayong mga kinakatak nito ng mga bago-bago? Mga visit na bago, bagong scheme ng pagnanakaw nila. Yun naman pala. Bagong Pilipinas, bagong scheme ng pagnanakaw sa Pilipinas. Kumbaga, pinaikli lang nila yung salita. Pero kahulugan talaga noon, bagong scheme ng pagnanakaw sa bagong Pilipinas. Yan. It is a comprehensive plan to connect communities, lower food costs, uplift education, strengthen healthcare systems, and create livelihoods and safeguard our sovereignty. To our partners in the executive branch, allow me to be clear. Oh. We will scrutinize, we will question, Oh. we will deliberate thoroughly. Hindi nyo ba ginawa yun dati? Ina mo. Loloko mo na naman kami. Eh, di ba binaboy nyo nga si VP Sara dyan sa apro-apro na yan? Langya ka, hindi ba kayo nag-scrutinize dati? Hindi ba kayo nagtanong dati? Langya ka, Martin Romualdez, niloloko mo kami. Hindi naman, dati ba hindi kayo nag-scrutinize? Hindi ba kayo nagtatanong? Hindi ba namamahiya yung mga kasama mong congressman dyan pagka hindi napagbigyan sa kanilang mga request sa mga ahensya ng pamahalaan? Walang hiya ka. Ngayon daw panahon na to. Oh, mag-i-scrutinize kami. Magtatanong kami. Tanong ko lang, bugok ka ba? Hindi, tanong lang naman kasi parang bugok ka eh. Anak ng tao ko, ang tagal nyo nang nanggigipit sa mga, dyan sa mga ahensya ng pamahalaan dyan na wala namang nangyayari. Pag hindi na pagbigyan yung mga request ng mga kasama yung sinto-sinto dyan, eh nag-aalboroto sa mga committee dyan sa appropriation. Ang kapal na mukha mo, manloko, Brad. But we do so not as adversaries, but as allies, united by a shared purpose. Sino ba nakaharap dito sa mama na to? Oh, puro mga taga nasa harap yung mga taga minority. Oh, meron pa bang minority? Si Terry Redon pinagtatanggol niya yung majority. Anong minority? Visit na yan. For at the end of the day, at the heart of our collaboration lies a common goal: to deliver a better, more dignified life for every Filipino family. Let this DBCC be remembered not only for figures presented, but for the principles we upheld. Let it be said that here, leaders chose honesty over evasion, service over self-interest, and unity over division. Budgets are not built on numbers alone. They are built on trust. And trust is built on truth. If we honor the truth, this budget will not merely be a plan of government. It will be a covenant of hope with every Filipino. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Akala ko sabi niya, maraming salamat. Mabuhay ang mga magnanakaw sa House of Representatives. Hindi tayo magpapahuli. Hindi sila magpapahuli sa pag-criticize. Ay naman baka baka ito yung sinasabi ni PH Update. Sinasabi ko natin, hindi yung hindi magpapahuli, yung magpapadakip. Hindi. Ang sinasabi natin, hindi sila magpapahuli sa sa mga pagtatanong. Hindi sa pagnanakaw. Tama, di ba? Ang mukha ng pagnanakaw, mukha ng House of Representatives. Alam niyo yung selyo nyo? Pag nakikita yun ng ating mga kababayan, yan ang selyo ng pagnanakaw sa Pilipinas. Kasi dyan ang gagaling.
Diyan ang gagaling eh. Di ba sakit, no? Pinamumunuan mo, mula pumasok ka dyan sa House of Representatives, mula nung ikaw ang humawak sa House of Representatives, doon na nagkanda-hendot ang reputasyon ng institusyon na yan. Dati kahit paano pa naman ang nantowa, mag-insert kayo ng budget ng tawag dito, ng House of Representatives, 12 billion? Hindi nga, totoo yun. May dokumento yun. Hindi ko pa nga tinatanggal dito. Papakita ko sa inyo ha. Ito kabalbalang ginagawa ng mga tao na yan. 1, 2, 3, 4. Dito. Sige, papakita ko yan. Yan Ayan paano kami magtitiwala sa sinasabi mo, ha, Martin Romualdez? 2023, insertion. Additional budget yan, ha? Ayan ang final yan, final sa GAA, yung nakabilog ng green. Ito yung year, yung nakabilog dito sa left side. At nandito naman yung sa right side, yung nakabilog. Yan yung insertion. Di ba? Ganyan katindi ang ginagawa nila. Diba? Paano ako magtitiwala dyan? 12 billion in-insert? Ang yakap tamba, ha? Loloko mo kami. Paano ka magtitiwala? Tuloy. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Palakpakan ng mga unggoy. Minority yan. Minority ang mga yan. Ang lagay na yan, minority pa sila. Paano lang pagka naging majority pa sila? Si Risuela talaga, saya, ang daming tawa. Thank you very much, Speaker. May I now request the indulgence of the body? Ano tawag ito? Congressman Sosing, pasalamat ka. Halikan mo sa binti. Yan si Tamba. Buhusan mo ng langis yung paa niya. Body for the chairperson to deliver my sponsorship remarks. Rather, opening remarks. Sa aking mga kapwa mambabatas sa Kongreso, sa ating mga kasama mula sa Development Budget Coordination Committee, at sa ating mga kababayang nakasubaybay sa unang araw ng budget deliberations, magandang umaga po sa ating lahat. We envision the budget for fiscal year 2026 to be centered on the Filipino people, both in terms of 1, expenditure priorities, and 2, the budget process itself. This is why we fully support the framework laid out by the DBCC, which emphasizes human capital development in crafting the 2026 national budget by prioritizing investments in quality education, healthcare, and workforce upskilling. Sisiguraduhin po ng Kongreso na ang 6.793 trillion pesos na budget ng ating bansa ay pakikinabangan ng ating mga kababayan. Di nga. Sigurado ka dyan. Sigurado ka dyan. Langya ka, saan si pakikinabangan? Parang yung flood control lang yan. Okay. Ganyan din sinabi nyo noong 2024 budget, 2025 budget deliberation. 2024 para sa 2025 budget. Pakikinabangan ng sambayanan. Ganyan na ganyan din yung speech netong si Vice Chairperson noon na appropriation, Stella Kayumbo. Kasi si Saldi ko, di na marunong magsalita yan eh. Alam lang yan maging founder ng mga ng SunWest. Taramdaman at makikita po ninyo ito. Mas maginhawang pagpapagamot, mas dekalidad na edukasyon at mga classroom, mas maraming dekalidad na mga trabaho, at mas magandang mga kalsada para sa mga magsasaka upang mas mapadali ang pagdala ng inyo pong mga produkto sa merkado. Nadidinig po natin ang panawagan ng ating mga kababayan na mas maging bukas ang proseso at magkaroon po kayo ng mas malakas na boses sa pagbuo ng budget. In response to our people's clamor, and in support of the call of President Ferdinand Marcos Jr. and of Speaker Martin Romualdez towards increased transparency and public participation in the budget process, we will enact major reforms. We will abolish the small committee,
open the bicameral conference committee proceedings, and institutionalize civil society engagement in the budget process. Institution. Our commitment is firm. In this budget and in Madam, kailangan eh. Sa bagay, nakarami na nga naman pala sila. Tatlong sunod-sunod na 12 billion. Kaya, Bonj, handa na ba tayo para sa 2025 ay 2028 election? Ready na ba ang pera? Oh, sapat na ba ang pera? Kung hindi pa sapat, malalaman natin yan kung sapat na o hindi pa sapat sa mga susunod na araw. in the years to come, we are bringing the Filipino back in the center of the budget process where you rightfully belong. Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng mga Pilipino. Kaya magiging masusi po ang Ang drama mo naman ni Sansing. Okay lang sana kung, di ba, yung mga staff nyo dyan sa House of Representative, yung bawat sentimo at piso, ilinilista nyo lahat eh. Di ba? Na-audit ng COA. Liquidation by certification kayo dyan. Wala kang karapatan. Wala kang mukhang mahiharap sa sambayanan at sasabihin na bawat piso, bawat sentimo ay dugo at pawis. Liquidation by certification nga kayo eh. Sinisertipikahan nyo lang yung mga gastusin nyo sa mga opisina nyo. Anong dugo at pawis doon? OA mo. Saka pa, kapal na mukha mo. ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay mailalaan para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. To our partners in the executive branch, we look forward to working with you in crafting a budget that will be truly responsive to our people's needs and will unlock our country's full potential. To my colleagues in the House, we have a Herculean task in front of us. Deliberating Hercules. Madam, kahit tagalugin mo yan, hindi kami on maniniwala our dyan. country's largest Ang problema eh. English mo pa, Brad. Englishin mo lang. budget to date, in the midst of implementing critical reforms that will challenge long-standing, decades-long practices. But while doubly arduous, I ask you to please join us on this journey because we are at a critical juncture. Wow. The work that we will be doing in the next months alone will be an important determining factor in safeguarding the Filipino people's faith in the budget process and in securing our country's economic future for generations to come. We need to do this for our country. We need to do this for the Filipino people. Akala ko siguro nila pagka ginawa nila yan, mag-good shot sila. Yan ho ang katibayan na dyan sa House of Representatives, bago yung open na APRO hearing na yan, dyan sa mga ang tawag dito, sa mga leader, sa kung sino-sino man. Ibig sabihin, dati pala, talagang talamang nakawan, no? Ang tanong dito, akala nyo, napalampas na namin yon. Hindi namin papalampas yun. Hindi pa tayo tapos. Yung ika nga, introduction pa lang yung pagsabi ni Bangag na, mahiya naman kayo. Ito ang tanong ko kay Bangag, nahiya ka ba, Brad? Maraming salamat po para sa Diyos at Bayan. Wow. Uy, ano para... Pati taglay ng aking Vice President, kinukuha mo Ano para sa Diyos at Bayan? Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ay, sa SMNI pala yun. Ikaw paghahalata kita. Ginagaya mo yung SMNI. Hindi, okay lang naman manggaya. Sa atin nga, dami nang gagaya. Di naman tayo nagagaya. Okay lang. Gaya lang ng gaya. COMSEC, please recognize the members present here today as well as the members of the civil society organizations. Recognize daw. May we acknowledge the presence of the Deputy Speaker Ronaldo Puno, Senior Deputy lahat yan. Deputy Speaker JJ Suarez, Yun, Speaker, si JJ nandyan. Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, Si JJ nandyan. Senior Vice Si Chair JJ. Abet Garcia, Nandyan si JJ Deputy Suarez.
Majority Leader Jan Baronda, Deputy Speaker Faustino D., Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, Deputy Minority Leader Antonio Tino, Deputy Minority Skip na natin yan. Ano na lang yan, housekeeping. Punta tayo doon sa rektang tanungan kasi walang kwenta yan. Siyempre, rekta tayo kay Toby Tiangco. Yes, Honorable Chanco. Madam Chair, I think you have to rule on the point of order of the Honorable Rodriguez unless he withdraws his motion. The ruling of the chair is we will proceed today as a briefing, not a hearing. Okay, thank you very much. But I would just like to clarify that the sequence is, as Honorable Rodriguez remembers, and I hope we modify it. I hope we sustain it. Is it's minority, independents, and then majority, right, Honorable Rodriguez? We agree with that, and that is why there's a listing here, and there is the minority, there is an independent group, and we have the majority, and then it will be alternating. But Yes. always starting with the minority, then the independent, Madam Chair, and then the majority. But we have to proceed already. Yes, thank you. Otherwise, if we allow parliamentary inquiry, questions and suggestion manifestation, then we cannot really start the hearing. The reason why Excited na si si Rufus. Excited na siyang tanong-tanong dyan pero wala namang kwenta. Ganyan din si Rufus last year. Ganyan din. Ganyan din sila kasigasig na, budget. Diyan sa minority. Budget. Anak ng toka behind the scene pala. Okay, di na kami magtatanong. Ayan, tanong. Ganito lang ba yung di namin pagtatanong? Hindi ba? Strategy yan. Budget season means many money. Too much money. Yung iba dyan nag-aangas-angasan lang para pagka labas niyan, sir, huwag mo magtanong. Huwag tayo mag-ano. Please lang, sir. Ano naman, di ba? Si speaker nanonood, nakakaya sa kanya. Huwag na tayo magtanong. Huwag na natin pahirapan yung mga ahensya ng pamahalaan. Di ba? Lalo tayong lalabas na magnanakaw dyan sa nangyayari na yan. Kami nang bahala sa SOP mo, boss. Real talk. Hindi ganun yung hindi ganun yung kalakaran dyan sa house. Hindi ko sinasabi dito sa particular dito sa mga opposition, pero yun talaga yun. Sino nagsabi dyan? Nakalimutan natin na wag na magtanong. Si Toby Tiangco din ata nagsabi nun di ba? why this is a hearing, Madam Chair, is because the GAB has not yet been filed by our rules and referred to our plenary. There's nothing to hear. But because of the lack of material time, and we want to finish this budget for the development of our country, this will just be a briefing because there can be no hearing. There's no general appropriations bill filed yet and referred to the on first reading to the committee. After it is filed on September 1, then we go into the hearing itself. But what happens now? The same banana. What happens now? There will be presentation, there will be interpellations up to August 31, and then we have September 1. But we are going to adopt in the committee the briefing here to be converted to a hearing once we already have this GAB, General Appropriations Bill, already pending in the plenary and already called by first reading. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. The last point that we will say. Taga-minority ho yun, di taga-majority yun, ha? Baka malito kayo kay Rufus. Inaayos niya yung proseso, inaano niya, yung tipong para, ika nga, pulido-pulido. Pero hindi ho siya taga-majority. Taga-minority ho yan. Paano na lang pagka naging taga-majority pa yan, di ba? Anak ng toka, baka magsayaw na sa gitna yan. About this matter is that the proper sequence is clear. First is the submission of the BESF. Second is the briefing and deliberations on the financing framework and aggregate expenditures. Third is the filing of the GAB. Fourth is the detailed deliberations of the NEP only after the GAB is formally referred to the Committee on Appropriations. I would also like to assure the Honorable Tiangco that we will follow that sequence in the interpellation. So we'll start with the minority, then independent, and then majority. May I now proceed with the presentations? I would like to recognize the Honorable Deputy Governor of the Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor Zino Ronald Abinoja, for the presentation.
So, ang ano dito, bottom line, magbobolahan lang sila. Briefing lang. Kasi wala pa naman palang nai-refer na net na paghihiringan ng APRO. Para mapabilis ang proseso, okay. Naiintindihan na namin, Congressman na Rufus Rodriguez, ha? At para dito kay Tamba, nagbida-bida ka, wala pa naman pala. Ba't ang hiling nila ngayon sa ganyan, no? Diyan sa House of Representative. Doon sa committee nitong si Terry Redon, hindi naman pala yun yung appropriate committee na tumalakay doon sa mga flood control. Nagbida-bidahan din. Briefing lang pala. O dito, pinatawag natin yung mga sector, yung mga concerned agencies, yung mga watchdog kung tawagin. Tapos hindi mo pala yun totoo. Magbubulahan lang kayo. Walang yan. Seryoso, yan lang gagawin niyo dyan? Pambira pagka tinamaan ka nga naman magaling. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Sana natuwa ko kayo sa kabalbalang ginagawa na naman nila dyan sa House of Representatives ngayong mga panahon na to. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.